Hello po mga ka-viral and welcome back again to this YouTube channel. Latest update na naman tayo ngayon. Mas nagiging matindi ang mga kilos at pambabato ngayon sa administrasyon ng PBBM. Katatapos lamang ng 2 araw na transparency rally ng INC, KOJC at GIL na dinaluhan ng maraming tao. Nananawagan na panagutin ang lahat ng mga sangkot sa korupsyon at katiwalaan. Nabuking na mayroong plano ng pag-aaklas at destabilisasyon noong rally, subalit hindi ito nagtagumpay. VP Sara Duterte dismayado na at hindi nagtagumpay ang nangyaring rally. Hindi kasi umabot sa bilang na inaasahan ng mga DDS na dumalo sa nasabing rally. Kung kaya ay imbes na 3 araw ang nakatakdang rally ay ginawa na lamang itong 2 araw dahil nahihirapan na rin ang mga tao na dumalo sa rally sa kanilang sitwasyon sa Rizal Park. Kung kaya ay nagdesisyon na ang pamunuan ng Iglesia ni Cristo na gawin na lamang ng 2 araw ang rally. Tinutulan din at hindi pinapasok ng mga taga-INC ang mga DDS na gustong pumasok at makigulo sa rally ng INC sa Luneta dahil sa kanilang marahas na panawagan ng Marcos resign. Dahilan upang umiwas ang INC na mayroong mangyaring kaguluhan. Ang nais kasi ng mga DDS na pababain na si PBBM sa pwesto bago pa ma-impeach si VP Sara Duterte sa February 2026 na posibleng mangyari dahil sa majority ng mga senators ngayon ay kampi na sa administrasyon. Pangalawa ay nagbabadya na ang paglabas ng mga warrant of arrest ng Ombudsman at Sandigan Bayan sa mga pro-Duterte senators na dawit sa malalim na korupsyon sa flood control projects at mga kickback ng national budget ng 2025. At bali-balita na bago magtatapos ang 2025 at ngayong December ay ilalabas na ang mga arrest warrant nila. Kung kaya ay nais nilang pababain ang Pangulo bago pa ito mangyari. Subalit, VP Sara Duterte ay nadismaya sa kinalabasan ng kanilang mga plano laban kay PBBM. Matatandaang naglabas ng mga video si dating Committee on Appropriation Chair Zaldico kung saan pinangalanan nito si PBBM at Romualdez na umano'y nag-utos ng 100 billion pesos insertion sa GAA 2025. Sinundan ito ng matinding revelasyon ni Senator Amy Marcos sa rally ng INC na tahasang ibinalandra na gumagamit ng bawal na sangkap ang kapatid na si PBBM, asawa nito na si Liza Marcos, na ikinagulat ng maraming Pilipino. Na ayon sa mga political experts ay bahagi umano ito ng strategy ng anti-administration upang guluhin ang administrasyon at pababain ang Pangulo, subalit ayon sa nakakaalam ay mismo si VP Sara Duterte ang pangunahing dahilan kung bakit ligtas at hindi matanggal-tanggal si PBBM dahil din sa issue ng confidential funds na hindi masagot-sagot ni VP Sara Duterte. Ang topic ko ngayon, hanggang ngayon hindi pa rin matanggap ng mga DDS na kaya di sila nagtatagumpay sa paulit-ulit nilang sinasabi na talsikin na si PBBM at ilukluk si Sara. Ang pinakadahilan bakit hindi sila nagtatagumpay, alam nyo, kabunyog Jelvi Lagos, kabunyog Joey Giao at kabunyog Babes Mix Videos, nanonood sa atin sa Quiet. Ang pinakadahilan mismo kaya hindi sila nagtatagumpay ay si Sara mismo. Si Sara mismo ang problema. Ipapaliwanag ko yan. Bakit? Connie Halago, salamat. Buyet Sinagop, shout out po. Bakit si Sara mismo? Sa totoo lang, medyo seryoso na ang mga aligasyon. Napakaseryoso na ng mga aligasyon kay PBBM. Yung, lalo na ngayon na mismong si Lacson inamin na. Sabi ni Lacson, totoo yung mga sinabi ni Zaldico na insertions na 100 billion. Totoo yun. Totoo rin na may kickbacks na pinadala para sa Malacanang. Totoo yun. Kaya lang, ang sabi ni Lacson, hindi daw yun para kay PBBM. Ginamit lang daw ang pangalan ni PBBM. Yun, masyadong ano na yun. Palapit na kay PBBM yan. Kahit pa sabihing ginamit lang ang pangalan ni PBBM, medyo medyo mahirap-hirap na ano yan. Kasi ngayon, napanood ko yung interview kay Lucas Bersamin. Sabi ni Lucas Bersamin, hindi siya nag-resign. Hindi siya nag-resign. Sabi ni Lucas Bersamin, I was told I had to go. Gano'n. Di ba? Gano'n din naman yung sabi ko eh.
Sabi ko, hindi yan nag-resign. Sinibak yan. Sinibak yan. Pero ang pinapanindigan ni Bersamin, hindi siya ang mastermind. O ngayon, ang problema dyan, lalalim yan. Paano kung masukol si Bersamin at sasabihin niya, hindi ako ang mastermind? Paano kung sa huli ang ituro niya ang presidente? May alam ang presidente sa mga insertions na yan. Kumbaga medyo paano na ito mga kabunyog. Kaya lang, bakit sa kabila ng lahat ng yan, tapos si Amy Marcos pa, mayroon pa yung pasabog niya. Bagamat hindi umubra. Kasi may problema rin mismo si Amy. Hindi ka panipaniwala. Pangalawa, ngayon niya lang sinasabi yan, obvious na politika. So ngayon, mga kabunyog, mga kababayan, bakit hindi nagtatagumpay? Paulit-ulit na ang mga DDS niyan. Ang dahilan, si Sara mismo. Bakit si Sara mismo? Bakit si Sara mismo? Si Sara yung maraming ayaw kay Sara. Ayaw nila kay PBBM, pero mas lalong ayaw nila kay Sara. Yan ang pinaka-problema. Ang may gusto lang kay Sara, DDS. Kabunyog mga kababayan. Kaya kahit anong sabihin ng mga DDS na sila, dapat si Sara na ang pumalit. Subukan naman daw si Sara, wala. Actually, nung panahon ng kasagsagan itong November 16 to 18, yung picture na yan nakikita nyo, naglabas si Sara ng statement. Naglabas si Sara ng statement. Alam nyo kung anong niya? Suportado niya daw yung mga rallies, nauunawaan niya raw ang pagkadismaya ng mga tao, dismayado na daw ang mga tao, naunawaan niya. Kahit siya daw, nandidiri na daw siya sa administrasyong ito, nandidiri daw siya sa pamahalaang ito, grabe na raw ang korupsyon. Yan yung sabi ni Sara, mga kabunyog, mga kababayan. Doon sa kanyang, sa kanyang recorded na video message, nung panahon ng kasagsagan ng nung mga rallies. Kaya lang, ang problema, bakit walang naniniwala kay Sara dun sa kanyang mga sinabi? Unang-una, magsasabi ka na nandidiri ka. Magsasabi ka na nandidiri ka sa mga nangyayari. Nandidiri ka sa mga, dito sa pamahalaang ito. Ang problema dyan, bakit? Malinis ba siya? Malinis ba si Sara? Yun ang yan ang pinaka-problema kay Sara. Hindi siya kapanipaniwala na mamuno ng bansa. Siya mismo, damaged goods. Damaged good. Wala namang kredibilidad Wala rin. Kumbaga, ang mga DDS, oo. Pero pagdating sa nakararaming mamamayan, wala. Kaya, ang stand ng iba o ng marami ay medyo hindi rin talaga maganda ang patakbo ni PBBM. Parang kahit na wala pang direktang ebidensya laban sa kanya, napakahirap paniwalaan na wala siyang alam dito sa mga nangyayaring ito. Kaya lang, kahit ganun ang iniisip ng marami, ang iniisip nila, sinong papalit? Si Sara Duterte? Yun ang problema, mga kabunyog, mga kababayan. Ang problema dito, sinong papalit? Si Sara? Yun ang hindi matanggap ng mga tao. Kaya kahit anong panawagan ng mga DDS na Marcos resign, o ngayon, kung mag-resign si Marcos, sinong papalit? Si Sara? Yun ang problema. Kaya, sa totoo lang, ang nagliligtas mismo kay PBBM, si Sara. Ang nagliligtas mismo kay PBBM ay si Sara. Bakit ang nagliligtas mismo kay PBBM ay si Sara? Marami na siyempre, kumbaga, ang nakikita ngayon, ano na ito Ano na bang nangyayari sa bansa natin? Kaya lang, sinong papalit? Kung susundin mo ang konstitusyon, si Sara yun. Ay, wag na. Parang ganito, wag na. Kaya nga sabi ni Jimmy Bundok, yung mga walang tiwala kay BP Sara, hindi ba pwedeng subukan natin? Subukan ninyo. Yun ang sabi ni Jimmy Bundok. 2.5 years na lang naman, patapos na.
pinirsang mag-resign si PBBM at pumalit si Sara, maiksing panahon na lang naman, bakit hindi natin subukan? Yun ang sabi ni Jimmy Bundok eh. Ano, mga kabunyog, mga kababayan. Bakit daw hindi natin subukan si Sara? Ha? Kaya lang, bakit mo sasabing subukan? Subok na. Hindi naman kailangang subukan siya sa pagka-presidente. Nasubukan na siya sa pagka-vice president. Anong nangyari sa kanya? Binigyan ng 125 million, 11 days na ubos. Wow! Tapos pagkakatiwalaan mo sa kanya, itong mga pinag-uusapan natin ditong pera, grabe. Trilyon. Tapos ipagkakatiwala mo sa tulad kay Sara. Oh, tapos nung pinapaliquidate siya kung saan napunta yung confidential funds, sasabihin mo Mary Grace Piatos, Oishi. Oh, tapos ayaw niyang harapin ang pananagutan. Paano mo ngayon pagkakatiwalaan yung ganyan? Kaya itong si Jimmy Bundok, pwede daw ba subukan muna natin si Sara? Subok na nga. Hindi sa pagka-presidente, vice-presidente. O ngayon, vice-presidente ka pa nga, ganun na yung ginawa mo. How much more kung presidente ka? Shout out, Bonjuji. Magkakagulo lalo kung si Sara. O, sabi ni Chudoro Pagaling. Kaya sa totoo lang, ang hindi matanggap ng mga DDS, si Sara mismo ang dahilan. Kaya hindi nagsusuporta sa kanila. O kaya tingnan nyo, yung rally nila doon sa EDSA PPM, ilan lang ang umaten? 4,000, 4,500. Yung inaasahan nilang 500,000, 500,000, 300,000 daw to 500,000, sabi ni Mike Defensor. Kahit nga yung Iglesia ni Cristo, dumidistansya pa sa kanila. Bakit? Kasi nakikita ng Iglesia ni Cristo, parang hindi magtatagumpay ito. Tapusin na natin to sa second day. Wala ito. Mapapasubo lang tayo dito. Ano ang pinaka-problema? Si Sara. Hindi katanggap-tanggap yung alternatibo eh. Totoo, siya ang constitutional successor na pag nag-resign si PBBM, siya ang papalit. Totoo yun. Kaya nga ngayon may malakas na panawagan eh. Kung mag-resign si PBBM, mag-resign at wag si Sara ang papalit. Kaya nga mayroon na ngayong mga usap-usapan ng Transition Council, hindi naman yan military hunte. Parang magkakaroon muna ng caretaker na government, parang Senate President ang uupo. Pagkatapos ang Senate President, magpapatawag ka agad ng snap election. Mayroon ng ganoon. Bakit? Naghahanda sa senaryo na baka si PBBM hindi nakayanin. Kasi grabe itong mangyayari sa susunod na mga araw, mga kabunyog, mga kababayan. Ngayon pa lang, mag-iimbestiga na sa mga officials ng executive. Medyo matigas si Bersamin eh. Napanood ko yung interview ni Bersamin. Sabi niya, hindi ako nag-resign. I was told to let go. I had to let go. I had to go. Siya na daw. Kumbaga, sa madaling sabi, sinibak siya. Medyo masama ang loob ni Bersamin. At saka ang sabi ni Bersamin, hindi ako ang mastermind. Problema niyan, sino pala ang mastermind? Sino ang mastermind? Kaya medyo mga kabunyog, mga kababayan, itong mga darating na araw, si PBBM, bagamat naligtasan yung mga destabilisasyon nitong 3 days, tanggapin natin ang katotohanan. Weekend si PBBM. Weekend. Kasi grabe to. Ito lalo na itong resignation sa mga executive officials. Mabuti na lang, niligtas siya ni Lacson eh. Linigtas si PBBM ni Lacson. Sabi ni Lacson, hindi involved yan ng presidente. Ginamit lang ang pangalan niya. Okay, for now, pwede yun. Pero paano kung lumalim pa ng lumalim? Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan. Kaya lang, habang humihina si PBBM, ang Duterte rin, hindi rin lumalakas, lalo rin humihina. Pareho humihina eh. Kaya makikita nyo kahit sa mga surveys, trust rating, performance rating, pareho si PBBM at saka si Sara pahina eh. Kaya lang, walang nakikitang kapalit. Sino? Kung magre-resign sa PBBM, Sara Duterte, wag na lang. Yan yung yan yung nangyayari ngayon, mga kabunyog, mga kababayan. Napaka-fluid ng sitwasyon ngayon. Pero ang isang bagay ang sigurado, ayaw ng tao kay Sara. Yan ang hindi matanggap ng mga DDS. Kaya hindi sila nagtatagumpay. Kaya, kumbaga, sabi ni Sara, nandidiri ako.
sa administrasyong ito dahil sa katiwalian. Ha? Nandidiri ka, kami rin. Nandidiri rin si... Ha? Di ba mga kabunyog? Yan. Sabi ni Sara nung kasagsagan ng rallies, yung 3 araw na rallies, nandidiri ako sa administrasyong ito. Ganon. Okay, sige, kami nandidiri din eh. Nandidiri din kami sa iyo. Yan mga kabunyog, mga kababayan. Kaya hindi nagtatagumpay. So, ngayon, ang ginagawa ng mga DDS, ang nakakatawa, dahil kukunti nga ang sumasama sa kanila, nananawagan sila ngayon. Alam niyo kung kanino? Sino yung pinapanawagan nila ngayon na sumama sa kanila? Sige nga, hulaan nyo. Doon sa maliit nilang rally, yung rally nila na doon sa EDSA PPM, kukunti. Ngayon nananawagan sila. Sino ang inaasahan nilang sasama sa kanila? Hulaan nyo. Ha? Kung sa maraming mga post akong nabasa. Sinong pinapanawagan nila na sumama sa kanila? Ha? Mga kabunyog, mga kababayan. Sino? Tandaan. Hulaan nyo kung sino. Alam nyo kung sino? Lenny. Tama si Joan Pielago. Tama si Emmanuel Navarez. Si Lenny, JB Ro. Saka, ang Dilawan. Ang Dilawan. Inaano nila yung Dilawan. Bakit? Anong sabi nila? Sabi ni Bato, bakit yung Dilawan, yung Pinklawan, yung mga pink, kakampinks, bakit wala ngayon? Bakit hindi sila, parang nananahimik ang mga Pinklawan dito sa ni-reveal ni Saldico? Di ba? May mga ganun sila. Tapos sabi ni Greco Bilhica, sana yung imbitasyon namin kay dating VP Lenny, pagbigyan niya, sana sumama siya sa amin dito. Dahil ang laban na ito, laban sa korupsyon, walang kulay-kulay. Ayan, imagine niyo yan, ha? Yung mga DDS nananawagan sa kakampings. Ha? Tapos sabi naman ni Muka Uson, sabi ni Muka Uson, ha? Mas gusto niyo pa ang presidenteng bangag kaysa kay Sara? Dahil sa ayaw niyo kay Sara, tsatsagaan niyo na ang presidenteng bangag. Kahit drug addict, susuportahan niyo. Dahil ayaw nyo lang kay Sara, may mga ganong kaisipan yung mga DDS eh. Parang ang ini-expect nila sa mga kakampings sa Dilawan, sasama sa kanila laban sa Marcos. Kaya lang ang sagot ng mga kabunyog, mga kababayan, hindi sasama sa inyo ang kakampings, ang Dilawan. Kasi ang Dilawan, ang kakampings, kahit naman, siyempre, kalaban ni Lenny yung si PBBM noong 2022. Pero pagdating dito, hindi ibig sabihin, sasama sa inyo, sa mga DDS. Diyan nagkamali ang mga DDS. Akala nila dahil kalaban ni Lenny si PBBM at sila rin daw na mga DDS ay anti-corruption. Tapos ang mga kakampings na nanawagan anti-corruption, di sasama sa kanila. Parang magkakaisa laban sa korupsyon. Kaya ang problema, ayaw ng magkakamping siyempre. Hindi sasama sa kanila. Ano bang nababasa? Ano bang mga kaisipan nito nila Greco Bilhica? Ine-expect ba nila na si dating VP Lenny at saka ang mga kakampings, ang mga Dilawan, sasama sa kanila? Wow naman. Saan ang galing yung analysis na yan? Saan ang galing yung analysis na yan? Sa ngayon, ang mga kakampings, halimbawa yung civil society, yung simbahan, yung akbayan, yung Tendig Pilipinas, ang panawagan nila, anti-corruption, managot ang lahat ng sangkot. Totoo, hindi nila masyadong pinupuruhan si Marcos. Kasi nga, ayaw nilang mag-resign o mapatalsik si Marcos eh. Yung 3 trillion peso march o movement sa November 30 na magrarally doon sa Mindiola, ay sa EDSA PPM, ang panawagan nandun yung maraming pwersa ng kakampings or Dilawan. Kasi nandun yung liberal, mamamayang liberal party, Tindig Pilipinas, Akbayan, yung mga clergy, simbahan. Sa November 30, doon sila sa EDSA PPM. Ang panawagan nila, managot ang lahat ng sangkot. So, panagutin ang lahat ng korap. Hindi nila masyadong tinitira si Marcos.
Kasi ang iniisip nila, baka mapabagsak si Marcos, papalit si Sara. Yan yung totoo. Oh. Ngayon, pero hindi sila sasama sa Duterte. Malinaw yun. Malinaw yun. Hindi sasama. Hindi sasama ang mga kakamping sa Duterte para lang labanan ang korupsyon. Kaya nangangarap ng gising itong mga DDS kung nananawagan sila kasi sabi ni Greco Belica, sana sumama na sa amin si dating VP Leni kasi wala namang kulay itong namin. Anti-corruption naman ito. Shout out Nash Report. Shout out sa inyo. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, wala yung may post pa may post nga pala si Sasrugan Dusasot. Household or kasambahay, di ba? May mga lugar katulad sa Hong Kong na dalawa ang problema. One, yung space, kasi maliit talaga yung bahay, and then yung amount of work, di ba? Pero wala naman tayo masyadong horror stories na kinakatok sila sa gabi ng amo or ng anak ng amo para pagtangkaan sila sexually, di ba? But there are countries where that is a reality na they have to lock the door or they have to because nga for many reasons, whether it's cultural or yung type ng tao, di ba? So in your 2 years, have we pursued that? And kasi kung titignan ko yung top 10 destinations in the last 20 years, halos pareho no? Hindi nagbabago masyado. Actually, Mr. Chair, aside from those the good secretary mentioned, meron po tayong mga new markets na through his efforts this past few months, nariyan po yung Denmark, Finland, Croatia, Slovenia, Slovakia, Hungary, Bosnia and Herzegovina, Albania, Mexico, and Sweden. There's a lot of job orders with active job orders, Mr. President, 238 in total. Number of employees, active job orders, 567. Total number of active job orders for these 10 countries is nasa 30,255. I'm very happy to hear that and congratulations kung ganon, no? And do you agree with me, Mr. Chair, or does the Secretary agree with me? Two sides kasi yan, no? Finding new markets na apples to apples with present skill level ngayon, no? Meaning, for example, let's say kasambahay sa Hong Kong, kasambahan sa Kuwait, kasambayan sa Denmark, Denmark, mas free sila, mas makakapag-aral sila, may upscaling sila doon, tapos mas mataas ang sweldo. So that's one reason you're focusing, di ba, on new markets. But do you agree with me? There's the second part na hindi nyo cargo lang ito, but cargo ng buong gobyerno to or ng buong lipunan, is kung paano talaga yung personal upgrading or upskilling nung mga empleyado, nung labor, para nga, so for example, di ba, kung yung first generation ay kasambayan sa Hong Kong, pero nakapag-aral yung anak pwedeng architect sa Japan or pwedeng nasa sales sa Singapore or chef sa Denmark, di ba? So hindi nyo fully cargo yung pangalawa. But that's part of your work, correct? Or it's part of our work, no, including us, Senator Erwin, di ba? I mean, madalas nyo naman sabihin din ni Senator Raffy yan at ni Senator Bongo, di ba, na better education para mas maganda din yung trabaho, no? But ang point ko lang, cargo nyo yung una, finding new markets, yan ang trabaho nyo talaga. But yung second, you're part of that. Kasi yung follow-up question ko kasi noon, yung action fund nyo ba, meron na ba kayong programa din doon na doon naman sa upscaling? Yes or no would suffice. I mean, I don't want to take up too much of your time. Yes, Mr. Chair. Yeah. So yes, kasi ang inyong absorption for the last 2 years is 50-60%. Personally, I want to give you more money. But to give you more money, you have to have the programs that can absorb this. So if Mr. Chairman, can I go just a little bit into that? Just a little bit lang, no? Nung panahon ni President Arroyo, I remember, meron yung super maid
Kaya hindi ko makalimutan kasi I met at that time Director General ng TESDA, si Huco, and they were very proud kasi yung supermaid nila, yung di lang marunong maglinis pero marunong gumamit ng washer and dryer. And I saw him in Hong Kong in a restaurant. Tamang-tama, nilapitan ako nung OFW sa Hong Kong. Sabi, sir, ano ba naman yan? Pinapadaan kami sa bagong programa. So sabi ko, ayun yun, may upscaling. Sir, paano naging upscaling? Unang-una, may bayad. Pangalawa, sir, pinuturoan kami ng dryer washer sa Pilipinas, magkahiwalay pa. Wala naman dryer at washer dito sa Hong Kong na magkahiwalay. Isang makina na lang yun. So, sa media, sir, maganda yung tinuturo nyo. But in reality, hindi. This was 2009, so 2008. It was 27 years ago. I mean, it's a long time ago. But my point is, there are programs that you can have with TESDA, with CHED, etc., that you can use your... So I'm not proposing you put up your own school. But if we do help you with your action fund, do you have ongoing projects, for example, with CHED, State Use, or with TESDA? Yes or no lang, I won't go into the details. Yes, I trust you guys. Under the reintegration program, Mr. President. Sa reintegration. Okay. But the reintegration is for them to, so for example, no, kung 10 years na sa Hong Kong na kasambahay, tapos let's say natuto magluto, so dito, mag-test na siya para mag-chef o mag-baker, their integration program is for them to work here. I'm talking about upscaling them para pagbalik nila sa abroad, they have better jobs. Kasama yan. Kasama po yung, Mr. President, ang TESDA dyan para sa upscaling ng mga OFW, upgrading po ng kanilang tools. So pag gusto po nila ng new career, kasama po yan. Okay. So I will trust our chairman. If you can convince our chairman that pwede nyong ayusin yung action fund and you can put the right data of helping, hindi lang OFWs, I think, Mr. President, do we have any data? Let me ask this question then make my proposition. Do we have any data how many na anak ng OFW ang nag-OFW din? Kung walang data, okay lang. Pero kung meron, walang data. Do you have money for research? How much is your budget for research, Mr. Chair? We have, they have 180 million sa DMW, pero OWA has zero. For research, Mr. President. For OWA, zero, yes. And how do they use that 180? They have an Institute of Advanced Studies, Mr. Chair. Mr. President. Yeah. Again, Mr. Chair, maybe I can just do it through your office. But I think in the same manner that whether it's the US or the Philippines, let's say yung Bureau of Agricultural Statistics, if you go to the US, for example, whether it's corn, soya beans, beef, grabe. I mean, ikaw magsasawa sa babasahin mo, di ba? So, I mean, if OFWs contribute that much to us, I think every aspect of their deployment and their daily life, we should have a research about that, di ba? How many of them, for example, even the social cost, di ba? Ang daming nagkakahiwalay na mag-asawa kapag matagal na magkahiwalay. So, I won't go into the details of the 180 million. I don't know if it's small or big, but as I said, I will trust the chairman. So two things. One, I'd like to help you sa fund sa research, but I think we'd like to see the research design. It should be something that would really teach all of us, especially coming, we can debate all we want. The two Senator Tulfos get calls every day from OFWs. When Secretary Tuts was alive, her NGO, di ba, was in touch. Si Yusek Sara was with International Organization for Migration. They also have research, etc. Minsan, mas maganda pa research sa abroad tungkol sa OFWs ng Pilipinas. Kaso sa research natin, mukhang kung saan lang ang pakinabang, doon lang natin nire-research.
So if I ask NEDA, for example, ilan ba nagkakahiwalay na mag-asawa na OFW, ang tingin ko masasagot nila yung remittances eh. Pero yung social cost, tingin ko hindi nila masasagot. At pinapagalitan natin ang PAGCOR na hindi pwedeng panay pera lang tinitignan nyo sa online, sa Pogo, I mean, my chairman now was also my chairman in dealing with online gaming, di ba? So in the same manner, di ba, I won't accept na yung DBCC or Secretary of Finance or together with Department of Labor and DMW and will only have complete statistics pagdating. I know you have a lot of anecdotes, you have a lot of statistics. So don't answer me na because I'm supporting you. I'm saying have a